Yan, live tayo mga kabunyog, mga kababayan. Kulek Soliman, ang malupit sa katotohanan. Nandito tayo sa National Headquarters ng Bunyog, no? Ngayon, mamaya-maya po, mga kabunyog, tayo ay kikilos dyan sa Commonwealth Avenue. Maya-maya po yan, mga bandang alauna ng hapon. Ang mga kabunyog po ay pupunta dyan sa Commonwealth Avenue, dyan sa Quezon City, dyan po sa may harap ng Commission on Human Rights, sa CHR, ay kikilos po tayo ngayong araw na to, July 22, State of the Nation Address, SONA. So ano bang inaasahan po natin mga kabunyog na magiging laman ng SONA ni Marcos Jr.? Ano ang laman? Kasi yung State of the Nation Address, mga kababayan, ito po ay inuulat ng Pangulo ng Bansa. Kaya nga sinabing State of the Nation Address. Ano na ba ang estado o kalagayan ng ating bansa? So sasabihin niya ng presidente, ang ekonomiya ay ganito na. Dumami ang trabaho kung dumami talaga. Bumaba ang presyo ng bilihin kung talagang bumaba. Mga ganon. Sa ekonomiya, sa politika, so sa marami pong sektor ng lipunan. Sinasabi po ng presidente, ano na ba ang state o kalagayan? Kaya yan ang pag-uusapan natin. Ano ang aasahan natin po sa State of the Nation Address ni Bongbong Marcos Jr.? Ano ba siya? Palpak ba siya? Medyo palpak? Bagsak? Pasang-awa o pasado? Ano natin? Kakaliskisan natin yan base po hindi sa ating sariling paghuhusga na gusto lang nating magreklamo. Gusto lang nating magreklamo o kumontra ng kumontra. Hindi po ganun ang bunyog eh. Huhusgahan natin ang isang opisyal ng gobyerno, kagaya po ni Marcos Jr., yung kanyang pagiging presidente, sa pamamagitan po ng realidad, ng mga aktual na pangyayari sa ating bayan. Walang fake news, pawang katotohanan lang. Doon natin siya i-judge. Di ba, Kabunyog Edwin? Edwin Sinanggote ng Malabon. Halika rito, ka Edwin, para makita ka naman ng mga Kabunyog. So, yan, ka Edwin. Yan. Umaga po sa inyo. Ka Edwin, tayo mamay kikilo sa SONA. Okay, si Ka Edwin ay taga Malabon, Kabunyog si Ka Edwin. Paano natin huhusgahan si Marcos Jr.? Anong basihan ng bunyog, di ba? Yung husgahan natin si Marcos Jr. sa tama, sa papanigan natin siya sa tama. Pero yung mga ginagawa na mali, kukontrahin natin siya sa mali. Yan kabunyog yan. Kung ano yung totoo. Kung anong totoo. Kaya nga, pwede ba nating sabihin dito mga kabunyog, maging honest tayo, di ba, Kabunyog Edwin? Pagtaas ng presyo ng bilihin, ano ba yung nararanasan natin bilang Pilipino? Ka Edwin, tumaas ba ang presyo ng bilihin? Yun sa totoo. Tumaas, napakalaki ng tinaas ng presyo. Bagamat kami sa manggagawa, sa mga nagtatrabaho, ang binigay sa amin na dagdag na sahod, karampot lang. Magkano ang aumento? Ang binigay na aumento is sila at 35 pesos lang. Tama po ba yun? Yan, isang aspeto. Ang taas ng presyo ng bilihin. Ibigay na natin kay Ka Edwin ito. Yan. Makita nyo, itaas ang sahod. Naka-reverse ba? Pero baka mababasa nila. Nakalagay dyan, itaas ang sahod, bunyog. Itinaas po ang sahod, pero magkano? 35. 35 pesos ng, I think, Regional Tripartite Wage and Productivity Board. Yan po yung mga grupo na nag-aaral ng pagtaas ng sahod. 35 pesos lang ang aumento. Pero ang itinaas sa bilihin, wag na tayo magpaka-burden sa mga statistika, yun sa totoo lang. Yung itlog, magkano lang nung nakaraan? Magkano na isang itlog ngayon, Aling Suset? Magkano isang itlog? Dati, 3 piso lang isang itlog. Hindi naman, yung nakaraan na, sa'yo mga 10 piso, di ba? 70s. Hindi, yung ngayon, nung nakaraan lang. Bago nakaraan, ang isang train ng itlog natin, umabot na sa 200. Di ba, ang ibig sabihin natin dito, bago mo po si Marcos, siguro ang itlog, 10, 8, yung karaniwang Ngayon, 12 na. Mga ganon, yung sa totoo lang. Yung noodles.
Ang sardinas ngayon sa mga sari-sari store, 27, 28 pesos, tama? Oo. Yung pula, mas mahal 30 pesos pa nga, di ba? Yung sa actual, kasi yung bunyog, kaya tayo nagbablog, hindi naman tayo mga economic expert na mga nag-aaral sa mga UP Ateneo. Alamin natin yung mga gross domestic product na yan. Di ba, Ka Edwin? Pwede ka mo po dito, Ka Edwin. Guess kita dito. Yun know? O, guess natin si Ka Edwin, ha? Ito yung kabunyog natin sa Malabon. Saan ka nagtatrabaho si Ka Edwin, isang manggagawa. Ngayon, ang hinihinging sahod ng mga manggagawa, ako nga, inaasahan ko, hindi man wag naman 35. O sabihin mo, ang living wages po kasi ng pamilyang Pilipino na may dalawang anak, parang 1,200 eh. Araw-araw para magkaroon ka ng at least decenteng pamumuhay. Ibig sabihin yung maayos naman yung kinakain mo, yung baon ng anak mo, okay. Meron ka pa ring savings doon. Hindi naman yung lahat ng sahod mo natitira. 1-2, mga 1-2. Per day sana yung minimum wage. Basic pay minimum. Pero ang magkano ang minimum wage sa Metro Manila? 645 na ngayon. 645. Nung bago yung umento na 35 pesos. 610. 610. Nadagdagan ng 35 pesos. Kaya, makita natin yung realidad. Hindi dahil kumukontra lang tayo. Rara. Hindi. Sa bunyog, ano ba yung nararanasan natin bilang manggagawa? Wala namang politika dyan eh. Kasi, DDS ka man, Marcos loyalist ka. Hindi, walang kinalaman sa politika yung pang-araw-araw na buhay natin, Ka Edwin. Yung sahod mo ba, kumakasya pa? Sa ngayon, kinapkapos na. Kaya nga ginagawa ko minsan, gahanap ako ng mapapaghanapan pa ng ibang trabaho. Yung mga sideline. Tulad halimbawa may day off ako, nagsa-sideline ako mag-drive sa ibang kung sino yung pwedeng mapag-drive para madagdagan naman yung kinikita ko. Kasi hindi talaga sapat yung kinikita ko sa minimum wage lang. Sa grocery lang, magkano tinaas ng grocery nyo pag nag-grocery kayo? Paano ba kayo nag-grocery? Sa ngayon, hindi na nga kami nag-grocery. Kung ano lang po yung mabibili namin sa pang-araw-araw, yun na lang po kasi malapit na naman kami sa mall. Malapit kami sa palengke. Kumbaga, kung ang unang-una talaga namin binibili, bigas. Bigas, siyempre. Bigas. Ang problema, yung bigas naman natin napakataas. Yung sinasabi nilang 29, hindi pa namin nararamdaman eh. Yung Romualdez rice. Kagaya niyan. Wala pa eh. Yung presyo ng bigas na yan, babatikusin natin, yung sa totoo, sabi 20 pesos kilo ng bigas, hindi naman umaasa ang tao sa 20 na yan, hindi yan totoo. Sabi nga ni Marcos Jr., di ba Edwin, pangarap ko lang yan. Pero alam natin sa bunyog eh, kampanya pa lamang po, nung sinabi niya yan, sabi natin, ay pambobola yan, hindi yan realistic. Hindi yan makatotohanan na mapapabama mo ang bigas sa 20. Pero bakit ka nangangako ng ganyan? Di ba? Bakit ka nagsisinungaling? Bombolahin mo yung tao para makukuha mo ang puso ng tao. Pero tayo, sa bunyog, nagbabasa naman tayo ng mga economic data, hindi kaya na ipababa mo ang presyo ng bigas sa 20. Kasi marami pang puhunan dyan eh, mga inputs sa cost of production. Di ba? Mga basic economy yan. Presyo ng binhi, ng pataba, yung mga magsasaka, yung presyo ng palay. Paano mabababang 20? Pero anyway, kung bago umupo si Marcos, magkano presyo ng bigas aling suset? 50, maganda-ganda na yun eh. Dorado ba yun? 50. Maganda na. 45, makakabili ka pa. May 40 pa nga eh. 40. Ngayon ba may 40 pang bigas or 35? Wala. Napakapangit na siguro niyan. Yan yung mabahong bigas na durog-durog. Yung stock. Stock. Ibig sabihin, kahit wag nala sa 20 bigas per kilo. Doon na lang po, sa hindi man bumaba ang presyo ng bigas, at least ma-maintain. Ngayon, magkano isang kilo ng bigas? 60. 60! Di ba mga kabunyog? 60! I-comment nyo, kayo, mga Marcos loyalist kayo, mga Dutards, mga DDS. Ano man ang kulay nyo sa politika, sa totoo lang, magkano presyo ng bigas sa palengke nyo? Kung kasi sabi ng bunyog, kung hindi man maging 20 yung bigas na hindi naman totoo, kahit hindi yan bumaba, wag yung man yung tumaas. Okay na yung maintain mo na 40 or 50, maganda na. Pero yung tataas na 10 piso, 60, 65, mabigat yan sa bulsa ng mga tao. Biro mo yung 60 sa isang araw, bibili ka ng 3 kilo. 3 kilo. So, 60 times 3 na yun, magkano na kagad yun? 180. Diba Edwin? Magkano na yon? 180, tapos magkano lang ang minimum mo? 600.
Oh, Tapos kukuha ka pa ng pambaon ng mga anak mo sa school. oh, see? Pamasahe pa nila. Oh, Ewan ko lang, yung iba, kung paano nila napapagkasya. Pisa sa Kaya- akin, hindi talaga kasya. Hindi talaga Hindi kasya. sapat. Oh, kaya nga state of the nation, kalagayan ng bansa. At ang pinakakalagayan ng bansa, wag natin sukatin sa dami ng mga building na patayo o subdivision nila bilyar. Hindi. Pag sinabi nating state of the nation address, kung pag-uusapan natin yung kalagayan ng mamamayang Pilipino, pag-usapan natin kumakain ba ng sapat ang mga Pilipino, hindi ba nagugutom? Yun muna. Laman muna ng tiyan ng pag-usapan natin bago tayo mag-usap sa kung ano-anong pangako at programa, di ba, na mga pambobola ng mga politiko. Pag-usapan natin yung katotohanan, di ba, Edwin? Opo. Laman ng tiyan. Yung bang sinasahod ng manggagawa, nakakabili pa ba siya ng kung yung sardinas, di ba? Magkano sardinas sa tindahan nyo? Hindi na sa tindahan ngayon, betching ko na. Beijing ko, yung iba 30, pag lalo yung malalayong baryo nga, kawawa pa nga eh. Dahil yung mga sari-sari store, lalo sa malalayong probinsya, mas mahal po ang sari-sari store sa kanila kasi yung nagtitinda, yung pagbayad niya sa tricycle, di ba? Sa totoo lang eh. Ngayon, dati yung sardinas, pwede mo pang igisa. So, bibili ka pang sibuyas, tsaka mantika, di ba? Eh ngayon, dahil nagtitipid ka, imbis na gigisahin mo pa yung sardinas, Buksan na lang. Buksan na lang. bubuksan mo na lang yun. At kakainin mo na lang. Wala ka na panggisa eh. Wala ka ng panggisa. Kasi nga, ayaw mo nang bumili ng sibuyas tsaka mantika. Ito yung mga, ang sinasabi nating katotohanan, ano yung totoong nararamdaman ng tao. Ano ba yung nararanasan niya? Kahit kasi anong sabihin, may kadiwa, alam mo yung kadiwa, may kadiwa ba sa inyo? Kadiwa, wala rin. Di rin namin nararamdaman dito sa Malabon. Sa Malabon, Hindi ilan natin- ba ang kadiwa sa inyo? Wala nga ako naramdaman kung may kadiwa sa Malabon. Marami sa amin, mall. Mall, Oo. Kung Mga pag, tignan nyo yung kadiwa, sabi pumunta ka ng kadiwa, mura daw ang mga gulay dyan, sardinas, noodles, bigas. Okay, lahat ba ng barangay may kadiwa? 40,000 ang barangay sa Pilipinas, 42,000 barangay. At may mga barangay sa Metro Manila na parang ang populasyon ay isang bayan na, 50,000 ang populasyon. Patak-patak lang naman yung mga kadiwa na yan. Hindi naman yan totoo na pagpunta ng tao dyan, lahat, hindi niya makikater na lahat ng tao pupunta ng kadiwa para sa murang presyo. Eh yung iba nga dyan, nagre-reklamo, pagdating sa kadiwa, wala na, ubus na yung bigas. Hindi na umabot. Hindi na aabot kasi ilan lang naman talaga yung taong... Kasi meron silang target kung ilan lang pwedeng ibenta sa isang araw. Oo, di ba? Sa mga nanonood natin, dami nanonood. Tama si Edwin. Ibig sabihin, artificial yan. Kung gusto natin bababain ng presyo, dapat sa lahat ng tindahan, kahit grocery, ganun yung presyo. Di ba? Hindi yung, mayroon si Romualdez, 29. Tama ba? 29. Oh, 29. Romualdez rice. Oh. Naabot ba kayo ng Pero hindi bigas? naman kami nakakaramdam ng ganun. Wala naman dito sa Malabon yun. Oh, wala sa Malabon. Wala sa Oh, Malabon ng real, Romualdez rice. real talk yun. Saan kayo bumibili bigas? Sa ano po, sa palengke, yung mga tig 60, 55. See? Yung 55 wala na, parang hindi mo lang nga makain. 55 ano na. Plastic rice na siya eh. Pero muluto yung kalahati hilaw. See? Pangit Pangit na ang Hindi 55. tulad noon, yung halagang 40 na sa panahon ni Pinoy. Panahon ni Pinoy, yung 40 natin noon, dinurado na, magandang klase na. Kahit wala kang ulam, makakain mo na siya. Hindi tulad ngayon, talagang wala eh. Ang pinag-uusapan pa lang bigas. Mag-uulam ka pa eh. Ngayon, ito. State of the nation tayo. Kabuhayan muna. Ito na, nandito si Edwin eh. Kayo ba'y may sariling bahay sa Malabon o nangupahan? Meron kaming sariling bahay sa Malabon, pero yung rice lang, nasa rice lang po kami. Rice lang po yung pinatitilikan ng bahay namin. O sabihin, si Ka Edwin, Sarili kong bahay. si Kabunyog Edwin, minimum wage, kaya above minimum kayo pa nga, di ba? Above minimum. Above minimum Kasi pa to, may ha? mga benefits pa sa, sa kumpanya namin. Si Ka Edwin, above minimum, magkano ba per day mo? Hindi kita utangan, Ang per day ko, maabot ng 900. 900 per day na si Ka Edwin, ha? 900 per day. Pero hindi kita utangan, Ka Edwin, ha? Sige. Wala naman ako ipapautang. Wala. Partida yan. Hindi pa nga siya minimum. Mas mataas pa yung minimum sahod niya. And yet, marinig nyo nagigipit pa. Hindi pa sila nangungupahan ng bahay.
Imagine natin mga kabunyog, ito, yung mga nanonood sa inyo, yung sa totoo, state of the nation. Kung minimum wage earner ka, 610. O, sabi mo lang, inumentuhan ng 35, di 645 na. Nangungupahan ka ng bahay sa Metro Manila o sa Cebu o sa mga syudad, sa Bacolod. Kasi pag mga syudad, mahal ang upa ng bahay. Siguro, ang 5,000 sa Maynila, gaano kalaki ang espasyo ng 5,000? Pang-apat, pang-limang tao. O, di ba? Ang liit na rin po nun yung 5,000 na apartment. Sa Baguio, Edwin din yung natin. Sa Baguio, yung 5,000 na space, pag nangupahan ka, gaano kalaki? Sobrang laki talaga yan. Yung 5,000? Oo. Hindi, maliit lang, di ba? Maliit pag sa Baguio City. 4-5 minimum. 4-5 minimum. Oh. Ibig sabihin, kung ikaw ay minimum wage earner, 645, isama mo na yung ambon na 35 pesos na aumento. Ambon yun eh. Karampot. Tinga lang yun, karampot yung 35 eh. Masabi lang nila na may tinaas daw. Para may masabi lang na itinaas ang sahod. O isipin nyo yun. Minimum, tapos 645, nangungupahan ka, bibili ka ng bigas araw-araw. 60 ang bigas. Kung magtitipid ka talaga, hindi masarap, 50. Bibili ka ng sardinas, ulam, mantika. Bibili ka ng gasol. Magkano na ang gasol? Ang gasol ngayon, hindi kasi ang binibili namin yung gasolito lang eh. Gasolito lang ay maliit. Yung maliit. Lalo kinapapamahal, siguro. Kasi pag malaki, hindi mo naman kaya bilhin kasi ang laki ng presyo noon. Kaya nga, Umaabot ng 1.2. 1-2, isang biglaan. Kung gasolito, ano lang, 180. 180, patipid-tipid. Pero, Tipid-tipid. Yung mga isang linggo, siyempre, kailangan mo magtipid para umabot yung budget mo dun sa pag nagtitimpla ka ng kape, Wala na, bumibili na lang kami ng ng piso tubig mainit. pisong tubig ba Saka yun? yung timplang kape na. Kita nyo lang. Halagang 12. Diskarte yun. Bakit hindi ka na mag-iinit sa gasol? Siyempre, sa mahal ng gas. Sa gas yun. Mauubos yung gas mo dahil sa tubig Oo. na yun. Kapiraso lang naman. Nakita nyo? Makakape ka lang naman ng isang baso. Oo, Kailangan mo rin magtipid ni sarili. magtipid ka, so bibili ka na lang ng mainit na tubig na piso. Oo. Kasi yung nagbebenta may na tubig, bultuhan ko sila kung mga mag-iinit. Buti sa inyo, may ganon. Meron sa amin. Yung ibang lugar, mag-iinit ka talaga sa gasol mo. Iba, Magkakape gatong. ka lang. Iba, gatong. Sa amin Gatong, kasi oo. bawal ang gatong. Sa probinsya, gatong-gatong din. Sabihin, gasol. Tapos, ano pa ba? Kuryente, magkano kuryente nyo? Kuryente namin kasi ang kuryente namin umaabot kami sa isang linggo 600, 800. Mura pa yun, ha? Mura pa Isang yun. linggo yun. Mura na yun, ha? 600 sa linggo. May electric pa na kayo nun. May electric pa na, dalawang electric pan. Mura ng 600. Kuryente, tubig, magkano tubig Yung nyo? tubig namin, kasi sa lugar namin, hindi man kami pinasok ng mga Mga prime water. Pinasok kami doon, yung mga nagpapatubig. Ang lingguhan namin sa tubig, 300. Mura na yon. Just imagine. Yan, ang pinag-uusapan natin kasi dito, kasi sabi nila, ikaw Kulex, puro ka batikos. Ito yung laman ng sinasabi ni Kulex ng bunyog. Kaya nga maganda, nandito si Kabunyog Edwin, sinasabi niya, ito yung totoong buhay. Yung kape namin, piso kasi nagtitipid sa gas, sa gasol, di ba? Yung tubig lang. Yung upa sa kuryente. Mag-internet ka pa, maglo-load ka pa rin eh. Maglo-load ka pa. Paano pag may nagkasakit? Yun, bahala na patay si na. Batman. Yung kapitbahay na pwedeng lapitan. Kasi Bahala. wala man tayong ipon eh. Kasi nga, Ayo. yung sahod tama lang doon sa pang-araw-araw. Yung ulam nga, yung karne, magkano isang kilong karne? Ang isang kilong karne, 350. 350, sus Mariosep. Yung Ricardos pa. Ricardos pa, di adobo na lang. Para toyo lang. Magkano ito? Toyo lang. Kasi Suka. bacon, okay na yun. Okay na yun. Huwag na maglagay na suka. Kasi mahal na eh. Tipid-tipid ba? Tipid-tipid na rin talaga pag may time. Yan na. Kaya nga, yung nararanasan ni Kabunyog Edwin, siya, ano pa siya, above minimum pa. How much more yung minimum wage? Or, yung walang regular na trabaho. Halimbawa, nagtitinda dyan sa bangketa ng gulay. Minsan tutubo. Minsan malulugi. O minsan kikita ng 200 sang araw. Tapos makita mo, Dadaanan pa lang ng huhuli. hihulihin pa. Huhulihin pa yung mga vendor-vendor. Ang kalagayan ng buhay. Ang tanong, mabubuhay ka pa ba sa Pilipinas? Yun ang point. Sa totoo lang, mga kabunyog. Kayo, nararanasan nyo ba yan? Maganda ng, hindi nyo lang yan naririnig na nirarant ni Kulex o ng bunyog o na sa mga vlog ni Atty. Enzo
sinasabi ng mga loyalist o ng mga maka Marcos, maka Duterte, puro paninira sa gobyerno. Hindi eh. Ito nararanasan natin. Salamat ka Edwin ha. Oh, na-guess natin si ka Edwin. Salamat. Mamaya nasa zona tayo, 1 o'clock nasa Commonwealth tayo. Okay, thank you. Salamat Thank you. ka oh. Isang ano nga lang, itaas ang sahod. Oh. Yan, itaas ang sahod para sa mga maggagawa. Manggagawa. Sana mabanggit ito ni Marcos sa zona niya mamaya. Okay lang, itinaas na nga, 35 naman eh. Hindi, kailangan na baguhin uli. Baguhin yun, oh. Tama, tama. Salamat ka Bunyog Edwin. ha? Salamat. Oh, di ba? Oh. Yun ang sinasabi ng Bunyog ni Kulex. Oh. Oh, sabi, gulay din ngayon mahal. O sabi ni Sebastian na Sartin Gonzaga, mahal ang gulay. Mahal ang presyo ng bilihin. Kaya pag sinabi natin presyo ibaba, oh, mga kabunyog, isisigaw natin dito. Mamaya, isisigaw ng Bunyog. Rain or shine, kahit umulan, nandiyan tayo sa Commonwealth, sisigaw tayo. Itaas ang presyo ng itaas ang sahod ng manggagawa. Pag tumaas ang sahod ng manggagawa, lahat tayo makikinabang. Lahat po tayo makikinabang. Pag nagsasabi ang Bunyog, presyo ibaba, lahat din ng tayo makikinabang dyan. So, ibig sabihin, itong ating gagawin pagkilos, katotohanan ito eh. Pagmamahal to sa bayan, gusto natin maginhawa naman kahit papano ang buhay ng mga Pilipino. Kaya tayo sa Bunyog, patuloy tayo nakikipaglaban. Kaya galit tayo sa mga korupsyon, sa mga nakawan. Habang naghihirap ang mga Pilipino, yung mga manggagawa, yung mga vendor, yung mga overseas Filipino workers nagtatrabaho, lumalaban tayo ng pareha sa buhay eh. Patas. Nabubuhay tayo ng patas. Parehas ang ating laban eh. Tapos, yung ating opisyal ng gobyerno, itong zona lang na to, ang gagastusin ni Marcos, 20 million. Kasi daw may mga souvenir pa, may mga flower pa. Anak naman ng 7 baka. Mahiya naman tayo sa taong bayan. 20 million, zona lang. Ano bang mga kakainin ng mga congressman na buhaya na yan? Ang dami. Ako nga sabi ko, ba't ikaw Kulex, ang talas ng dila mo? Eh, sa katotohanan eh. Wala bang kahihiya na? Ayan, zona, 20 million ang gagastusin, di ba? So anyway, ayan ang pinag-usapan natin, presyo ng bilihin. Lahat tayo dyan apektado. Maliban na lang kung anak ka ni Don Lucio Tan o angkan ka ni Sobel de Ayala o isa kang pinagpalang anak ng magnanakaw na politiko na may bilyon-bilyon, daan-daang milyon, hindi apektado kayo, hindi kayo maapektuhan sa taas presyo. Pero tayo, mga karaniwang Pilipino, nabubuhay araw-araw, naghahanap buhay sa pang-araw-araw, hinihigpitan natin ang ating masinturon, nagbabudget tayo, nagtitipid tayo. Di ba? At marami mga Pilipino, hindi na lang nagtitipid, talaga nagugutom, walang makain. Isipin natin yun. Tapos makikita natin ang ating gobyerno, tagtad ng nakawan, parmali. Ilan yung parmali nila Duterte, nila Bongo, sinindikato, 11 billion na kontrata. Di ba? 11 billion, billion. Yung 51 billion ni Polong Duterte, saan napunta? Yung 125 million na nilaspag lang, nilustay ni Sara Duterte, saan napunta? Pakinggan natin yung ating kapitbahay, yung ating pamilya, yung ating kaibigan. Ano ang buhay natin? Tapos ganun sila. Kaya sabi ng Bunyog, singilin natin sila. Kahit Marcos yan, kahit Duterte yan, kahit sino pang politikong Poncio Pilato yan, singilin natin. I-call out natin, sabihin natin, mali yung ginagawa nyo. Masama yan. Sa gitna ng maraming naghihirap na Pilipino, nagnanakaw kayo. Sabi nga 10 utos, thou shall not steal. Huwag kang magnanakaw. Eh bakit sasabihin natin, karaniwan na yan, wala na tayong magagawa. Hindi po totoo yan. Ang tao, tayo, may magagawa tayo, magboses tayo, magbunyog tayo, magkaisa tayo. Labanan natin yan. O, di ba? O. Ngayon, sinong nagsasabi ng totoo? Yung bunyog, na sinasabi natin yung pinag-uusapan natin dito, yung pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino na nararanasan mismo natin. Ito ang totoong zona. Ito ang totoong zona. Makakapagbayad ka pa ba ng kuryente? Makakapagpaaral ka pa ba ng anak? Next month, meron ka pa bang pang-upa sa bahay? Oh, paano pag nagsakit ka? May pambayad ka ba sa ospital? Meron ba tayong ipon? May saving? Yan ang totoong zona, state of the nation, meaning state of the Filipino people, kalagayan ng mamamayang Pilipino.
ano ang kalagayan natin. Kaya sa zona ni Marcos, walang bulahan. Huwag tayong nagtatanga-tangahan, walang bulahan. Hindi niya pwedeng babulahin nila mga Pilipino. Sabihin na umuunlad ang bansa, GDP 5%, 6%. Walang kwenta ang mga numero hanggat nagugutom ang sikmura ng tao. Walang kwenta yung mga numero, mga building, mga kadiwa hanggat nararamdaman ng Pilipino yung totoong kahirapan. Di ba? Yung totoong kahirapan na hindi pwedeng i-deny kasi aminin man o hindi, kahit po ng mga Marcos loyalists, kahit ng mga Duterte fanatics, ng mga DDS, kasama kayo sa naghihirap eh. Diba? Kasama naman, alam naman natin yung buhay natin eh. Bakit ba i-deny? Kaya nga ito, inaasahan natin kay Marcos, huwag siya manloloko, huwag siya mambobola dyan sa State of the Nation. Kasi, hindi natin pwedeng paniwalaan ang bagay na kasinungalingan. At sino makakapagpatunay ng katotohanan? Pilipino mismo na araw-araw nabubuhay. Tayo mismo. Yun yung sinasabi ng Bunyog. Di ba? Sana mabubuksan ang isip ng mga kababayan natin. Kaya sabi, sila Kulex, sila Attorney Enzo Recto, batikos ng batikos, puro kontra, reklamo. Kaya nga tayo kumukontra, kaya tayo nagrereklamo, kasi meron tayong mali na nakikita. At habang may mga kurap, may mga nagnanakaw, kurap, mga kabulukan, ang resulta kahirapan, kawalang oportunidad sa mga kababayan natin. Kaya nga kahit ang sahod na yan, 35 pesos itinaas, kakarampot yan 35 pesos para naman pulubi ang mga manggagawa. Parang pulubi ang mga manggagawa. Para sa atin, hindi sapat yung 35 pesos na yan. Masyadong masakit yan. Masyadong masakit po yan. Halos wala din yan. Yung 35 pesos mo, parang yan lang yung tinaas ng presyo ng ng grocery. Kulang pa. Sa totoo lang. Kulang yan. Halos walang papupuntahan yung 35 pesos na yan. Di ba? O, very well said, sabi ni Samuel Doliosa Cruz. O, anong aasahan natin? O, peace and order. O, sige nga, pag-usapan natin ng peace and order, justice. O, ano bang kalagayan ng Pilipinas sa justice? O, yung mga rider, katotohanan, ha? Nagda-drive, hinuhuli lagi. Mga driver, mga grab. Bakit puro mga, di ba, yung maliliit na tao, naghahanap buhay? O yung mga vendor, pagka illegal yung iyong paninda, nasa bangketa, nasa gilid ng kalsada, sabi la, kasi may batas bawal talaga Kulex. Okay, may batas. Pero, bakit sa mga rider, mga vendor, napapatupad ang batas? Kalit-liitan nakakalabag ang mga mahihirap na kagaya natin. Pinarurusahan tayo ng batas or matalim ang batas sa atin. Vendor ka, illegal ka, lumayas ka dyan. Kukumpiskahin pa yung paninda mo. Rider ka, huli ka. Sa maraming bagay. Pero yung mga, ito again, babalik tayo. Yung mga nagnanakaw ng bilyon-bilyon, yung Janet Napoles scam, babalik na naman tayo sa Parmali, yung si Kibuloy, panluloko na ginawa niya. Everything. Mga nakakaso ng bilyon-bilyon, basta ma-influensya tao, kahit nagnakaw, ng abuso, napaparusahan ba? Hindi po. Napapaikutan ang batas. Kahit may warrant of arrest na ng Senado, may warrant of arrest na ng Korte, wanted na sa Amerika si Kibuloy, napaparusahan ba? Hindi. Itinataguan lang ang batas Sino pang nagpoprotekta sa kanila? Sila Duterte, sila Robin, sila Villar. Lantara naman nilang pinoprotektahan si Kibuloy, hindi naman nila dinedeny. Bakit ganon ang batas? So, state of the nation, state ng katarungan, estado ng katarungan sa Pilipinas. Makatarungan ba ang ating lipunan? Sagutin natin. Sa mga nakikita nating katotohanan na nangyayari at umiiral ngayon, tanungin natin ang ating sarili. Makatarungan ba ang ating lipunan? Makatarungan ba ang bansa? Kapag mga maliliit lamang ang nakakatikim ng pangil ng batas. Habang mga makapangyarihang nagnanakaw, nang-aabuso, mga kurap na politiko, mga kurap na mga manyakis na pastor na alagad ng demonyo. Sabi niya, son of God siya. Kaya sabi ko naman, hindi son of God yan. Anak ng demonyo yan, si Kibuloy. Rapist yan Sabi nung kanyang mga biktima. Ngayon, nagtatago. Bakit hindi mahuli-huli yan? Sila Tebes, sila Bantag. Ano mga kaso yan? Mga
High profile case yan, mga pagpatay ng tao. Palibasa, makapangyarihan, maraming pera, nagtatago. Pipilipitin lang ang batas. Di ba? Pero snatcher sa rekto ng agaw ng cellphone. Pag nahuli yan, bugbog ng pulis yan. Bubugbugin ng pulis. Eh, yagit ka naman, mahirap ka lang di ba? Bugbog ka. Baka sa barangay pa lang, tinatadyakan ka na ng mga tanod. Pag nabwisit siya yung tanod. O, ganun talaga. Yan ang katarungan sa Pilipinas. Huwag natin i-deny. Masakit yan. Kaya ako, pag nakikita ko sa ibang bansa, artista, pinakulong. Sinentensyan, artista. Kahit sikat na sikat. O, diyan sa Amerika, halimbawa, sila Britney Spears, sila mga sikat na mga artista, no, kinukulong sila, pinagko-community service, basta lumabag sa batas, mayaman man, mahirap man, sikat ka man, di ka sikat, politiko ka man o hindi ka politiko, pantay-pantay ang batas. Ang tawag doon, kung pantay-pantay ang batas, katarungan yon, justice. Ibig sabihin, susunod tayo lahat sa batas kasi walang sasantuin ng batas eh. Kaya nga sabi, no one is above the law. Ganun ba sa Pilipinas? Eh si Kibuloy nga, nagtatago, sabi pa ni Duterte ha. Sinabi to ni Duterte, hindi to fake news. Alam ko kung saan nagtatago si Kibuloy. Pero secret, di ba? Yan ay panggagago sa batas yan. Alam niya kung saan nagtatago itong puganting wanted na to. And yet, sasabihin niya, hindi ko lang sasabihin kung nasan. Pero alam niya kung nasan. Di ba iniinsulto ni Duterte ang batas? Sige nga, anong tawag mo sa ganyan? Kaya sinasabi kong katarungan. Nakukulong ba ang mga politiko pag nagnanakaw? Hindi. Madaming abogado yan. Kaya nga sa Pilipinas, magnakaw ka ng bilyon, ano yan? Laya ka, hindi ka makukulong. Magnakaw ka ng isang lata ng sardinas. Magnakaw ka ng isang lata ng gatas. Kulong ka. Mag-shoplift ka. Yung nanay, yung isang ina na nagugutom ang anak, nag-shoplift o nang umit ng isang lata ng gatas, subukan nyo. Marami kayo makikita sa grocery. Nakapaskil pang muka. Kulong yun. At napapahiya pa ang mga pagmumukha nila. Eh kasi pobre eh. Wala naman tayong tutol kung talagang gumawa ng masama. May batas. Ibig sabihin, kahit ba mahirap ka gumawa ka ng kasalanan may batas kasi Pero sana, ang sinasabi ng bunyog natin, kung na-apply mo yan sa mahirap, i-apply nyo rin yan sa mayaman, sa makapangyarihan. Yun yung sinasabing justice. Pantay. Hindi yung mahirap lang naman kasi talaga yung may pangil ang batas, matalim. Pag sa mayayaman, makapangyarihan, mga politiko, wala. Walang batas-batas sa kanila, butas ang batas. Di ba? Sa totoo lang ha? Sa totoo lang. So magnakaw ka ng isang latang sardinas, makukulong ka sa Pilipinas. Magnakaw ka ng daan-daang bilyon, magbubudots-budots lang yan. Di ba, Bong Revilla? Magiging senador ka pa. Di ba, Jingo Estrada? Magiging presidential legal advisor ka pa. Di ba, Enrile? Mga sabit kayo sa daan-daan, bilyon-bilyon. Janet Napoles, pork barrel scam. Nasaan si Enrile? Nasa Malacanang. Nasaan si Jinggoy? Nasa Senado. Nasaan si Bong Revilla? Nasa Senado. Balik kapangyarihan. Nanagot pa sila? Hindi. Hindi po. Nasaan na yung Michael Yang na yan sa Parmali? Si Bongo, nakukulong ba yung mga hudas na yan? Wala. May mga ebidensya na yan. Si Kibuloy nasan? Si Bantag, si Tebes, nasan sila? Yan, pag sinabi natin, State of the Nation, kanina, sweldo, pinag-uusapan natin, budget ng pamilyang Pilipino, nakakakain pa ba mga Pilipino, yung lagay ng buhay nila, ekonomiya ng pamilyang Pilipino, naghihirap. Ngayon, pinag-uusapan natin, State of the Nation, katarungan, justice, anong lagay? Katotohanan din. Masakit ang katotohanan, pero katotohanan yan. Di ba? Economy, justice, ano pang gusto natin peace and order, nandiyan na yan. Ano pang gusto natin topic sa bansa natin? West Philippine Sea, yan. Alam natin kung paano tayo hinaaras ng China. Gusto nyo pag-usapan ng Pogo? Yan, realidad, Pogo. Pogo. Mga anak ng Pogo. Sino nakinabang sa Pogo? Sindikato. Kaya pala maraming text scam. Di ba, Maka Edwin, may nabulgar. Na yung mga kabunyog natin. Sila Aling Suset.
Oh, kayo ba nakatanggap na ng in-scam kayo sa cellphone? Ikaw ay nanalo ng 50,000 pesos. Tumama ka na ba sa loto? Ha, Christine? May natanggap ka bang ganon? Ikaw ay nanalo ng 100,000. Oh, 'di ba? Pag kung tatanga-tanga ka, pasensya na sa mga tatanga-tanga. O umaasa ka. O di akala mo 'ito totoo, na-scam ka ngayon. Nahingan ka ng 5,000 processing fee. Yan ang mga nangyayari sa Pogo, pang-i-scam. Scamming center ang Pogo. O kaya naman may magpe-friend request sa'yo, magandang Amerikana, ang sexy. Love scam naman, akala mo totoo, naloko ka na naman. O, yan yung ginagawa ng Pogo, scam, panluloko. Yan ang naging buhay diyan sa Pogo na yan. Isa pa lang aspeto yan ng kriminalidad. Maraming niluluko. May mga torture. Ha? Torture, tinotorture kapag di nakakota. Isipin nyo, pagpatay ng tao, sinunog pa nga. Tapos, nagiging front pa ng human trafficking yung Pogo. Human trafficking, mga illegal na incheck. At kung ano-ano, money laundering. Yun ang mabigat, money laundering. Oh, yung mga pera galing sa sugal, galing sa mga drugs, mga droga, mga sindikato, mga kriminal. Yung perang kinikita nila sa masamang paraan, maduming pera, ima-money launder, huhugasan yung pera. Ibig sabihin, papadaanin sa Pogo para maging legal ang pera. Money laundering. So, ibig sabihin, dahil sa mga Pogo, nagiging sentro tayo ng kriminalidad sa buong mundo. Ano pang mga nandyan sa Pogo? O, prostitution, kung ano-ano. At meron pa naging kaso dyan sa Porac, binulgar ni Kabunyog, attorney, engineer, Toto Kausing. Kung pina-follow nyo ang vlog ni attorney Toto Kausing, nabulgar niya, yan palang mga lupa na tinayo ng Pogo, mga lupa pala ng magsasakayan Kinonvert lang, hanggang hindi na ibigay sa mga magsasakan lupa. Di ba? Alam na natin nangyari yan, nagkaroon ng peking incheck, peking mayor, peking incheck tuloy, peking Pilipino. Si Alice Guo, Guwa Waping pala yan. Sindikato po yan Kasi magkadugtong pala yung Porac na Pogo, tsaka dyan sa Banban. Baka pati yung sa Island Cove nila Rimulya. Di ba? Katotohanan. Bakit tayo masasaktan sa katotohanan? Sinong nagpadami ng Pogo? Inaamin naman ni Duterte, may mga video siya, si Roque. Si Roque pa nga ang abogado ng Pogo. Naiwan ni Roque yung panty niya, panty. Yung bank account niya doon, di ba? Hindi naman panty. Naiwan ni Roque yung panty niya sa Pogo. Hindi panty ni Roque. Yung bank account niya, nahuli doon, di ba? Yung kanyang gwapong executive assistant, si A.R. de la Cerda, doon nakatira sa Pogo. Bakit doon nakatira yun? Na assistant ni Roque sa Europe. Pag siya'y namamasyal-masyal. Di ba? Na-booking kalagayan ng bayan yan. Lugar, sabi nga natin sa Bunyog, meron dito Pogo. Trabaho, hindi Pogo. Yung sinisigaw ng Bunyog. Ikaw, Duterte, Marcos, kung ang mga ginagawa nyo ay national industrialization, nagkakaroon tayo ng maraming mga pagawaan. Pagawaan ng barko, aeroplano, computer, mga mabibigat na makina. Yun sana ang itinatayo ng gobyerno para yung tao may matinong trabaho, hindi yung Pogo ang itatayo mo. Kaya sabi ng Bunyog, trabaho, hindi Pogo. Ibig sabihin, mag-concentrate tayo sa pag-generate ng jobs. Hindi yung Pogo, sugalan ng mga, hindi lang sugalan, criminal syndicate ang nangyayari. Hindi. Di ba maliwanag yung sinasabi ng Bunyog? Bakit Pogo ang itinayo mo, Duterte, hindi mga pagawaan, mga pabrika na pwedeng magkaroon ng disenteng hanap buhay ang mga Pilipino? National industrialization. Di ko maraming mga investment na mga malalaking pagawaan sa Pilipinas, di ang taang Pilipino magkakatrabaho. Hindi Pogo na lang na, di ba? Yan, state of the nation kasama ko dito sa headquarters si Aling Suset, leader namin sa Urban Poor. Ilang mga dinedemolish na mga yung sinasabing squatter, informal settler. Ayan ang katotohanan. Kaya pinaglalaban na, bakit nyo dinedemolish yung mga tao? Walang tamang relocation yan. Pag-usapan natin ng pabahay. Si Villar, may pabahay din si Sintianak Villar Private nga lang. Yayaman si Sintianak Villar. Diba? Kabahay. Sige, sabihin natin ang kalagayan ng bansa natin. Sa lahat ng aspeto.
O sasabihin man, wala ka naman Kulex nakitang magandang ginawa ni Marcos o ni Duterte. O sabihin nyo sa akin kung may maganda. O West Philippine Sea, pinaglalaban, okay. Kung i-announce ni Marcos na si Duterte ay ipapa-arrest niya na sa ICC, okay. Sasang-ayunan natin yan, ha. O, sana, yan ang mga positive na maging part ng kanyang SONA. Sasabihin niya, nare-recognize na ng aking administrasyon ang International Criminal Court. O, magtatago na sa bundok tralala si Canor Duterte. Pag ganyan ang laman ng SONA ni Marcos, di natin alam. From now on, I will recognize the jurisdiction of the International Criminal Court. Di arrestin na si Canor Duterte, bats-bats na sila. O yan, sasang-ayunan natin si Marcos dyan. Pero dapat gawin mo yan, Marcos. Hindi dahil sa away nyo sa politika. Kung hindi, ginagawa mo yan dahil sa gusto natin ng katarungan. Dapat ang nagiging purpose, yung layunin, purpose, adhikain, or motivasyon ng pagpasok ng ICC ay hindi dahil sa away sa politika nyo nila Duterte, kundi para sa pagkakamit ng katarungan ng mga biktima ng extrajudicial killing. Yung mga pobre, yung mga kababayan nating mahirap na pinatay, hinusgahan ng bala. Dapat magkaroon ng katarungan, yung mga naulilang anak, yung mga nabalong asawa, yung nawalang ng anak, nawalan ng magulang, katarungan ang sigaw. Katarungan! Yun ang dapat na maging purpose kung bakit papapasukin ng ICC. Ngayon, kung nag-aaway sila sa politika, sa kanila yan. Bahala sila dyan. Walang pakinabang ang taong bayan sa away ng mga trapo. Hindi tayo nanginginabang dyan. In fact, ang nakikita lang ng bayan dyan, nalalaman natin yung baho ng bawat isa. Sinabi ni Duterte, si Marcos bangag. Bangag-bangag daw eh. Adik daw si Marcos eh. Sabi ni Canor. Sabi naman ni Marcos Jr., hindi, baka nasosobrahan lang si Duterte sa fentanyl. Ano lang yan? Yung isang bangag, sabi niya, Marcos, bangag ka. Sabi naman ni Marcos, bangag ka din sa fentanyl eh. Di bangag, laban sa bangag, sabi nila. Sila nagsasabi niyan sa isa't isa. Di nakikita ng taong bayan, nabubulgar ang mga bao. Yung 125 million, nilustay ni Sara Duterte. Nabulgar yan. Ngayon, nabulgar din, 20 million. Tapos, 20 million gasto sa SONA. Yung ginagamit din nila Romualdez, pera ng bayan, para sa cha-cha nila. Tumututol din tayo sa cha-cha na yan. Yung charter change, papalitan mo ang sistema ng gobyerno. Matindi po yan. Ginagawa yan nila Romualdez ng administrasyon ni Marcos. Ginawa rin yan ng administrasyon ni Duterte. Pare-pareho namang mali eh. Kasi sabi natin, anumang bago natin sa sistema ng gobyerno, kahit anong sistema yan, baguhin mo man. Pero kung ang mamahala sa gobyerno, ang mga leader ay mga kurap pa rin. Makasarili, kurap, mga abusado pa rin, mga magnanakaw ang mga politiko na nagpapatakbo ng gobyerno, anuman ang sistema, papunta pa rin tayo sa impyerno. Bago natin pag-usapan ang pagpapalit ng ating saligang batas o papalitan natin ang sistema ng gobyerno, palitan muna natin ang mga magnanakaw at abusadong politiko. Di ba? First thing first. Palitan muna natin itong mga mandarambong na to. Tsaka na tayo mag-usap sa sistema. Same system, pero different system, pero same player, same person. Wala din. Sila din yan. Baka lalo pa silang magnakaw at maging abusado. Yan lang ang point ng bunyog. Diba? Kaya tayo, no to cha-cha. Problema, si Duterte, nagsulong ng cha-cha niya, yung federalismo. Yung Pepe, Dede, realismo nila mo kauson. Diba? Hindi naman yan na nagtagumpay. Ngayon naman si Marcos, sila Romualdez, may cha-cha din sila. Tayo naman sa bunyog, consistent. Marcos man yan, Duterte man yan, anong panahon, no to charter change. Hanggat hindi nababago, itong mga hindi napapalitan, hindi nasisipa, hindi natin nababago ang mga klase ng politiko na namamahala sa ating bansa. Kung puro political dynasty lang yan, dynasty, mag-ina, mag-ama na gobernador, magkakapatid na congressman, magtiyuhin, isang pamilya ang humahawak ng politiko sa bawat bayan at probinsya at kahit sa national government, walang kwenta ang anumang pagpapalit ng saligang batas o pagpapalit ng konstitusyon. Wala ring silbi yan.
O, di ba? Kaya mamaya mga kabunyog, alauna ng hapon, nandyan tayo sa Commonwealth sa may harap ng Commission on Human Rights sa may Commonwealth Avenue sa Quezon City. Magpapahayag tayo ng ating saloobin ang totoong state of the nation, ang totoong kalagayan ng ating bansa. Tinagalog ko lang State of the Nation Address. Totoong kalagayan ng ating bansa. Ito yung pinag-usapan natin, ito yung totoong kalagayan ng bansa. Problema ng pamilyang Pilipino sa bigas, presyo ng bilhin, pang-upa sa bahay, o yung kalagayan natin sa katarungan. Yan ang totoong state of the nation. Di ba? So, hindi na tayo pwedeng maniwala dyan sa mga numero-numero. Babagong Pilipinas. Kahit anong marinig yung mga kanta-kanta ni Freddy Aguilar dyan. Hindi po yan totoo. Kanta lang yun. Oh. Kanta lang yun. Hindi yan totoo. Oh. Kahit entertainin tayo ng mga artista dyan sa zona, wala yan. Dahil alam ng bawat Pilipino ang katotohanan na nangyayari sa ating pang-araw-araw na buhay. At yan ang mensahe ng bunyog. Ang tunay na kalagayan ng mamamayan ay kung ano ang nararanasan natin sa ating pang-araw-araw na buhay. At kayo po, mga kabunyog, mga kababayan, bawat Pilipino, ang makapagsasabi, ano nga ba ang totoong kalagayan ng bawat Pilipino. Kulik Soliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, mamaya magkita-kita po tayo sa Commonwealth Avenue, alauna ng hapon. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.